Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok
Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gising na! Ito na ang programang nagtataas ng diwang Kristiyano at nag-aangat ng kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas! It's a beautiful Wednesday mga ka-ONP, oras na Pilipinas. Mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Bagong araw na binigay sa atin ng Panginoon. Blessed Wednesday po sa inyo mga ka-ONP na nakatune in sa atin sa radio, sa Facebook Live natin, sa ating Icecast, sa stream up din natin. Magandang araw po sa mga ka-ONP natin na nakatutok sa atin sa buong mundo. Maraming salamat at kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programa. At sa mga ka-ONP naman natin dyan, busy na. Maraming ginagawa this morning, no? While working, background ang atuang stasyon diha. Good morning sa inyo. Sa mga ka-ONP naman natin na nasa bahay pa kasi medyo late pa yung pasok. Siguro 10, no? Di kaya rest day ngayon. Morning po sa inyo din mga ka-ONP. Maraming salamat at naka-tune in kayo sa programa po natin ngayong umaga. Blessed Wednesday din po sa mga ka-ONP natin dyan na may pupunta ng church later. O di kaya nakapag-church na, no? Sa Chaibap umaga, no? Madaling araw yung prayer meeting. Yan. And maulan na umaga din sa mga ka-ONP natin dyan na nagmamaneho today. Okay, hindi naman masyadong tapos na naman ng ulan, pero kagabi talagang malakas yung ulan, no? Kaya ingat-ingat po. Based sa weather update, mga ka-ONP, hanggang pa ito? Hanggang linggo, no? Ngayon, Wednesday, tsaka Sabado at Linggo, malakas po ang naka-record dito na heavy rain. So, ayan po mga ka-ONP, wag nating kalimutan yan, no? Na magdala ng payong, magdala ng jacket at kung saan man kayo pumunta.
Kuya Jason, good morning. Magandang araw sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Kumusta dyan, Kuya Jason? Sir Jason, thank you so much ha. At yung mga ka-ONP naman natin dyan na papasok na sa opisina nila. Good morning po sa inyo. Okay? Ayan, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, shout out nga pala. No? Good morning to Ate Diling. Nanay Diling, good morning. Loud and clear na bata diha sa Maa. Salamat ha. At least nakabisita no, kahapon dito. Tsaka si Ate Doris. O yan, si Ate Doris, good morning din po sa inyo. Greet ko rin, magandang umaga ang mga ka-ONP naman natin na suking listeners natin, no? This morning nakapag-text na siguro. Ano ba yung mga almusal natin diyan, no? Yung mga ka-ONP natin diyan. Ay marami pong mga mga ka-ONP natin diyan nakapag-breakfast na. Okay? Tapos papunta na sa kanilang opisina ngayon, no? Yan, okay? Syempre, enjoy din po sa inyong umaga kasi yung mga mga gagawin natin baka marami. So maayod gyud na ay pamahaw mga ka-ONP. Marami pa rin ang mga natin, no? Siguro mga take away or mga reaction sa State of the Nation address. In fact, kahapon marami pong mga reaction din yun sa pagbisita, no, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi bumisita siya kahapon dyan sa Peoplesville, Riverside, Kalinan, Davao City. Kahapon yun, no, mga ka-ONP. Na-mention, hindi pala, off the air, no? Nagkausap kami ni Ma'am Elaine. Sabi niya, ayun po, nagkabisita. Okay. Anyway, gano'n, no? Ano ba yung mga reaction natin? Halo-halo yung reaction. May positive, may negative din. I believe kahapon sinabi natin, mga ka-ONP. Totoo, may positive, may negative na mga reaction. Depende kung ano ang perspective mo, ano yung gusto mong ipaabot. Pero ito yung ating challenge, mga ka-ONP, kasi we know, no, that itong ating pag-asa ay hindi po sa tao. Siyempre, mamimili pa rin tayo or meron pa rin tayong voice na ibubungat. Balik tayo sa Panginoon. Ayun ang ating call, no, mga ka-ONP. Kaya patuloy tayong manalangin at patuloy din nating gawin kung ano po ang mabuti, mga ka-ONP, no, at makakabuti sa iba. Diba? Okay? Good morning, kina Ate Fe, Kihano, Ate Fe. Salamat nga pala sa pagbisita kahapon, ha. Thank you so much, Ate Fe, and God bless you at sa iyong family, no. Kuya Kaloy, tsaka si Ate Destan, good morning. Hi to Ate Angeli Burgos, good morning. Si Ate Virgie D, magandang umaga po. Pastor Jerry, good morning, ha. Pastor Jerry Muring, no. Si Pastor Dong, tsaka si Ate Esther, good morning. Tagal ko nang nakita tong mga pastor natin dyan sa DZMF. Ako, good morning po sa inyo. Pastor Francis, good morning. Pastor Bert Colon, Pastor, kumusta ka? Maraming salamat sa pag-tune in. Pastora Elsa Banaa, good morning. Siguro while nag-garden diha. Pastor Alan Ong, good morning din. God bless you, Pastor. At sa iyong family, no? Hi kay Kuya Rabi, kay Kuya Oliver. Greet ko si Kuya Janus Lakihon. Kuya Janus, good morning. Baka nakikinig din. Okay? Sa mga ka-ONP natin dyan na nakikinig, sige, send nyo lang po yung mga greetings nyo. Hi kay Kuya Tristan, good morning po dyan sa South Cotabato. Magandang umaga. Okay? Kung may mga kayo, kung may mga gusto kayong i-send na mga greetings, pwede po. Number natin 0909-582-2112. Okay? And pwede rin po sa ating Facebook Live, no? Comment nyo lang po yung inyong mga greetings at gusto nyong ipaabot dito po sa ating programa.
Wednesday po ngayon, may special guest tayo mamaya. Okay, may guest tayo mamaya and siya po ay coming from National Nutrition Council. Pag-usapan po natin kasi hindi pa tayo tapos sa ating July, mga ka-ONP. At pag-usapan natin yung mga programa pa, no, ng National Nutrition Council Region 11. Okay? As papatapos na tayo sa ating National Nutrition Month or Nutrition Month celebration, no? Alam naman natin, I think last time pinag-usapan natin na hindi lang ito July Every day dapat alam natin, no? At maging conscious tayo, mga ka-ONP. Mamaya pag-usapan natin yan with Sir David, no? Ongking. Okay? Ayan. So, mga ka-ONP, ito na mga pabaon natin today. Ang pabaon natin ngayon coming from Galatians chapter 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod, no, ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ayan yung call sa atin ngayon, no? Si Pablo very passionate in telling ang mga taga-Galacia na tinawag tayo upang maging malaya, we're free, no? Sabi niya, ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Sabi niya, kundi maglingkod kayo sa isa't isa, no? Sa diwa ng pag-ibig. Yun ang reason, yun ang purpose bakit tayo nagsiserve, mga ka-ONP. Kaya kung ikaw, ano man yung pwede mong gawin today to serve, gawin mo yan ng may pag-ibig sa puso. Ikaw ba, ka-ONP, may pag-ibig? Kasi alam natin, no, na ang pag-ibig po ay galing sa Panginoon. Diba? Okay. Ayan, pabaon mo. Ngayon, text nyo lang po sa atin, no, at babasahin natin yan. Ate Nene, good morning. Kuya Ben, magandang umaga. Lola Lils, good morning din po. At saka yung mga nanays natin dyan nakatune in today. Gandang umaga po sa inyo. Okay, mga ka-ONP, magbabalik po ang oras na Pilipinas dito po sa 1197 DXFE. Ito muna, awitin para sa atin ngayong umaga. Baka may mga kayo, may mga gusto kayong i-send na mga greetings, send lang po sa atin. Sa pagising sa umaga, ikaw ay akin ang kasama. Pag-ibig mo ay panibago, ako'y nagagalak sa piling mo. Pangako mo'y di magbabago, mararanasan hanggang dulo. Sa hirap man o sa ginhawa, ang buhay ko ay hawak mo. May bagong sigla, may bagong pag-asa, di mangangamba, ikaw ay kasama. Ika'y tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ba ang puso ng sa'yo'y nagmamahal? Pangako mo'y di magbabago, mararanasan hanggang dulo. Sa hirap man o sa ginhawa, ang buhay ko ay hawak mo. May bagong sigla, may bagong pag-asa, di mangangamba, ikaw ay kasama.
Malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay. Volunteer, report, remind at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333, 0999-227-1111 at 082-224-0911. Regular na timbangin ng anak at sukatin ang kanyang pagtaas. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung maayos ang kanyang paglaki. Ang mabagal na paglaki ay senyales ng maling nutrisyon. Samantalang ang labis na pagbigat ay maaaring humantong sa obesity. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at pumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Oras na para isipin ang kapakanan ng kapwa mo. Oras na, Pilipinas!
Atong oras alas 8:03 sa buntag and kauban na nato diri sa studio ang ato ang guest no. Siya po ang Nutrition Officer 2 ng NNC Davao Region. Atong i-welcome si Sir Dick David Ongking. Sir, maayong buntag. Maayong buntag Sir Todd, ug maayong buntag sa atong mga viewers karong adlaw. No, and gikan sa National Nutrition Council diami para magpahibalo kung unsa may next steps gyud nato no sa ato ang Nutrition Month no. Tama Sir Ton no. Ayan, lipay mi sir kay makadungog na pud mig mga update ikan sa inyo ha. Especially kay pahumanay namang good ang July. So syempre katong mga activities nato nga gihimo, nay fun run, nay mga poster making no, natay mga forum siguro nga gihimo. Daghan. Oo. Mangutan ta what's next ana kasi syempre ingon pa nato last time kada nagstoryahan na ita over sa Zoom ata to nga dili lang biya ni July ang ato ang i-observe nato ang nutrisyon no. Everyday dapat ni. Everyday okay. Starting this July hantod na pud na kaniadto no. Hantod na pud na sa sulod na mga panahon no. Yeah. Dapat dal-o na to ang atong learning sa Nutrition Month sa atong daily lives. Tinuod na siya sir. So siguro kumusta unsay mga nahitabo no sa July sir nga imuhang ikadalit sa amo? Okay, so daghan kay tag mga activities sa Nutrition Month na ang goal gyud namo no is maka adto sa mga lain-laing mga events sa mga sektor na nanginahanglan og kanang knowledge about sa Nutrition Month since NNC is trained sa atong key points dissemination sa Nutrition Month adto mi sa lain-laing mga lugar no para maghatag og mga mensahe. Diami sa tong July 6 si Ma'am Ching naghatag og message sa launching sa Davao City no na Nutrition Month ug kaniadtong July 7 dito ta nag-launch sa tong regional wide pod kung asa daghantag mga resource speaker na nagtackle about food security ug pati na sa practical strategies sa pag-achieve sa sustainable diet no. Og naatay mga engagement sa lain-lain pang sector, especially the youth sector. Yeah. Since nagranta along with our partner Davao City Youth for Green Environment sa region-wide poster making contest sir Ton no. And gwapo ni kay ang winner ato kay madala sa national. Uy. No og dapat siya chance na makadaog pag 20,000 ang champion dito no. So nanatay napili ano na lang sa karon i-reveal na lang nato sa ato ang awarding ugma no kay ugma we are culminating dito sa ato ang Nutrition Month celebration dito sa Royal Mandaya Hotel with our Regional Nutrition Conference for Nutrition Advocates and Local Nutrition Focal Points. Ayan, oy congratulations di ay sa nakadaog no sa poster making. Ayan. So sir, I believe naamang good me I think na mention ako ni last time nga naami gitawag nga Complan nga nahitabo last Friday and Saturday yes, to, sir. So kumusta sir unsa bay ato ang siguro pwede nga ma-share regarding ni adtong Complan nato? Okay no, so kaning gitawag natong campaigns on nutrition dili ni siya mahimong sustainable kung wala tay communication plan. Yes. Mo nang last Friday ug Saturday gitapok nato ang mga media partners ug information officers sa lain-laing mga syudad ug agencies para ibuo ang ato ang social behavior change communication plan. In short, ang atong mga campaign sa nutrition atong gihanay no kay para ang ato ang targeting sa mga audiences sa atong messaging kay effective siya eventually no. So mo ni ang naisip sa NNC Davao Region na ipalawig jud ba or ipadako nato no na dapat sa sunod na mga campaigns atong i-targeting ang ato ang mga key messages dakong tabang atong mga media partners no. And usapod ni sa sustainable strategies para even ang atong Nutrition Month team na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan ma-disseminate gyapon siya all year round no with our partners ug
katong key messages kani adto sa lahi-lahi ng mga target gaya ng individuals, families, lahi pod na sila. Lahi pod ang targeting nato or messaging nato sa mga legislator, mga LC, mga mayor, no. So lahi-lahi na kani adtong mga messaging mo nang ato ni silang gipag-aralan, no. And aside from that, napatay na bilin ng mga Nutrition Month activities na sa August mahitabo, which is the kapaligiran, no. So another fun run na pud ni siya for environment advocacy and nutrition sustainability. Partner ni nato ang Davao City for Youth Green Environment Incorporated, no. So pag-register ta adto ta sa ilang page para makaadto ta sa ilahang sa tuang fun run na ang ano ba ni ruta ba kay coastal, so lingaw-lingaw ang na to journey kay nindot kay view, no. Unsay ano ani sir, unsay makuha nato aside sa syempre mag-register man ta nabay mga giveaways nga ilang ihatag? Yes, natay kuan certain natay mga t-shirt, bib, and apil na refreshments, no. Tapos ang DCYGE nakipartner sa NNC, so naapod mi booth dito na maghatag og nutrition counseling corner, no, after og napoy advocacy corner. So katong mga planuha to makahatag gyud og more information sa atong mga runners about nutrition and environmental sustainability. Wala ba ni tree planting ani sir ana? Suggestion na to. No? Mainta na no na paghuman nakapoy na siguro kay sir na ihangak na ko nya mag-tree planting pa. Okay, next na lang siguro nga mga activities na. Pero ang kuan ani theme nila dapat walay single-use plastic during the run. So we encourage everyone na mag-participate na naidala ng mga tumbler nila, no. So para dili kayo ingin anak ka dako ang impact sa atong environment. That's good, no. At least diha pa lang daan mag-set na og example ba nga dili taan ng single use plastic nga to ang ginaingon, no. Okay, so August ano si sir? Unsang August 15. August 15 ni siya. No? Okay. Ang registration details nato kay naa sa page sa Davao City Youth for Green Environment. Okay. So ato lang ta mga viewers or mga higala, no. Tinuod na mga ka-ONP, no. Siguro maingon tang human naman ang Nutrition Month, pero wala di mahuman ning ato ang mga activities ato mga programa, sir. Good. Okay, part man guna siya mara po nag-health na to ba dili biya pagkaugma pasagad na pud tagkaon. Diretso gina, no. Reminder gina sa tuwa. Okay, unsa pay mga programa sir karong August atong gina-look forward? Okay, so sa August padayon atong paghatag og technical assistance or ginatawag na mag-sharing tag mga information sa ato ang mga LGU. So mag-capacity building ta na yung mga LGUs na nagatawag sa NNC para mag-request sa training sa nutrition in emergencies, sa BNS basic course, no, o pati na sa nutrition program management, no. So kaming NNC padayon sa paghatag aning mga impormasyon para ang atong mga kanya-kanyang local government units makapacitate on good practices and program implementation sa nutrition, no. Kay sometimes ang gap pod na atong nakitaan ron murag on our level medyo okay pa pagkakascade sa mga information, pero pag abot sa LGU level or sa barangay level fragmented na ang mga messaging, no. So dapat ato jud ni silang i-close coordination na ang kaning mga messaging nato ato jud ni siyang i-cohesive or more consistent para dili malahi ang pag-abot sa tao ang impormasyon, dili malahi mas gihapon o tinuod, no? Tinuod na siya sir kay ngano man lahi magudtong kamo mismo ang mo deliver sa message, no. Anang direct gid na mo madungog sa inyo ha. Pwede man gid nga i-cascade sa kuan, pero lahi magutong gikan sa inyo and you talk about this. And sir, libre man ni sir, no, kung imbitahon mo. Yes, opo, no, sa mga LGUs daghan na ni sila invitation na gisend through communication letter. So
depende na sa among availability ang pag-adto namo sa ilahang mga activities. Ayan. Okay. So siguro sa inyong LGU, no, ka-ONP, wala pa mo nakaset og schedule ani, pwede kayo, no, i-invite ninyo ang NNC for this kay dako pili ni siya katabang gyud, no, di lang for the sake na programa, but really maka benepisyo kita ani. Oo, ayan. Okay. Aside ni ana, sir, kabalo ko na po yung mga private institution ang naga-invite po sa NNC. Okay. Unsa ba ang usual, no, nga ask nila sa inyo, ha? Sakto na, sir, no? Kay mga ka-ONP unya, ako kay moadto pug ko UIC sa University of Immaculate Conception kay tungod maghatag tag messaging pod about Nutrition Month. Key points, no, sa atong mga estudyante mga kuan pod sa nutrition and dietetics. Asa man sa bangkerohan ni or diri sa ano? Nga campus. Diri kaning dool sa to. No? Og for example, ang ginahimo lang nila mag-invite sa NNC nya nalay topic, no, and then we can accommodate technical assistance ang tawag na mo na maghatag og information, no, mag-present sa ilaha. So later ako i-present balik ang mga key points sa Nutrition Month, sama sa dapat mag-gardening, dapat mag-meal planning og tarong, no. So sa mga private institutions, pwede jud mo ninyo itap ang NNC para makahatag og nutrition information about workplace wellness, no. So nanay mga kuan na ani ang Ports Authority nag-send og invitation kaniadto, no. So waiting na lang sa final dates, no, pero naka workplace wellness na pud may sa ubang mga institution like NCSC. So dagan-dagan na tagnahatagan og mga services, no, and pwede ra gyud ninyo invite ang NNC para mahatagan, ma-empower ang atong mga employees on good nutrition kay lahi baya ang messaging pag sa balay ang tinuod nutrition, pero sa work maka-develop batag workplace habits na healthy, na busy tang tanan, no. Yes. Tinuod na siya, sir, kay even gani sa ato ang opisina, importante man pud gyud nga ma-highlight gyud ang health concern na to, no. So at least karon sa eskwelahan mo adto. Oo, siguro sa mga NGOs kani mga churches, ma-invite gihapon nila ang NNC, sir, no. I think na invitation sa inyo from Compassion International. May nana gani for the community, di ba, kay kabalo ang punta, no, like sa mga churches, maybe mga pastor karon nagapaminaw, part baya sa ato ang pagtudlo pod ang kaning pag-atiman sa ato ang panlawas. So diri mo pasok ang NNC. Ayan. So may mga invitation ba kayo, sir, sa ano? No? So kami sa Compassion International nag-meet me itong the other week to discuss on unsa among pwede matabang sa ilaha, no. And they said na kailangan siguro may pa-training po sa inyo, kay para ang atong mga sakop diri or kanang nagababa gid sa community, no. Kay sila man pud good ang nagabalay-balay, no, about ana. So para ang messaging nato sa nutrition, particularly sa first 1,000 days, pag-atiman sa atong mga buntis o sa atong mga bata, ang pinggang Pinoy para sa atong mga school children na mukaon og gulay, pati na ang 10 commandments for kanang proper diet and lifestyle, mahatag nila ning mga impormasyon na ni sa atong mga panimalay, no. Kay kabalo beta pag ang bata naa sa Monday to Friday nasa eskwelahan, pero pag Saturday to Sunday more likely nagadto sila og kanang religious or community activities. So dito napatay other avenue to touch on nutrition, no. That's good. Okay. So ayan, no, imbitahon nato si Sir Ungking if ever na may mga activity diha or maybe sa ang ilahang opisina. Okay? If ever na ay opportunity nga makatalk about nutrition, sila manggid nga to agyong dapat i-approach niya na. Okay? Napabadiha, sir? Unsa pay laing mga gina-look forward nato sa atong August? Okay.
Diri paday ang ato ang sa NNC manggod ang calendar ni ini after nutrition month more likely naga-focus na ta o gather nag-conduct manggod ni og kanang mga auditing sa nutrition programs sa LGU kani atong May to June. Okay. So karon gina-compile na namo ang mga scores, ginatawag namo ni siyang MELP Pro, no? And amo ni siyang ginatutukan gyud ang mga scoring para to prepare for the Regional Nutrition Awarding Ceremony. So sa mga LGUs ni sila, no, na mga daog kung ma-find na mo na guwapo ang ilang performance sa pag-run sa nutrition programs, guwapo ilang governance, functional ang ilang local nutrition committee, as well as na-implementa nila ang mga mandatory na nutrition services. Okay. No, na naay impact sa stunting, nag-improve ang ilang stunting, nag-improve ilang overweight, no. So ginatanaw na namo sa mga LGU. So karon gina-compile namo para ma-award namo sila by September. Okay, by September. Yes. Baka ba-invite natin sila dito, sir, sa programa natin. Pre-selected po ang ang invitation sa mga nag-participate sa MELP Pro. Nindot man pud na mga ka-ONP kay para mahibaw-an pud nato unsa ang ilang ginahimo, no, sa ilahang municipality, sa ilang community. Kay through that makalearn pud ta. Namang mga best practices gid nga ato ang makuha sa ilaha, sir, di ba? So ayan, but of course namang gina-evaluation nga himuon gikan sa NNC para katungod daog mao tay ato ang kakuag leksyon. Di ba? Okay. Ayan. So sir, you mentioned as well, no, diri manggod sa kuan sa ato ang programa, concern po taan ng mga project or mga hindi project, yung mga nutrition awareness nga inyong ginahimo. Yes. Okay. So far, ano yung mga siguro nakita natong challenges, no? While siguro disseminating yung information. Ano yung mga nakita nato, sir, nga medyo challenging siya himuon? Okay, no. So padayon ang ato ang pag-campaign, nutrition campaign sa social media ever since katong mga February, no, dito paspas na gyud ang pagsaka sa followers sa NNC page, Davao Region page, kay tungod ginadiscuss manggod nato sa mga page ang mga infographics about certain celebration months, for example Women's Month, Nutrition Month, pati na sa mga celebration o general na mga nutrition topics, no. And usa sa mga makita nato, no, is na sometimes na naga-comment sa ato ang Facebook page, pero lahi pod ni sila na mga mga type of kanang nutrition enthusiast kay dito sila padulong dito sa low carb or fat diets, no. So abundant way na sila, napod na sila yung na mga grupo, no. And we as NNC find it murag isa ka mga concern na basing makahatag sila laing mga tao towards their knowing that their method of introducing diets is not sustainable in the long run. I see. No. So apil na mga misinformation sa internet na daghan pod og mga messages na ma-fragment ba or kanang ma-tweak good na towards their initiatives, no, towards their thinking, no. And sa mga communities nato, sa mga IP communities dito sa far-flung areas, ang challenges jud usually is kanang social norms, values nila. Kay sometimes ilang tradisyon kanira gyud ilang pagkaon, no. Niya wala ta kabalo ang katuding ilang traditional na pagkaon na long term nilang ginahimo is murag dili day siya ingon ana ka effective sa pagpatubo sa bata, no. I mean healthy siya pero dili enough ang nutrients na gyapon yung mga stunted children sa ilahang mga kuan kay tungod wala kayo nahatag og emphasis ang proper nutrition. Nadungog na ko ni sa Complan nato, sir, no. Isa na sa mga challenge kana ganing mukaon kag rice. Unya feeling nimo okay naman ni kini ka or mag-rice makuha naman diya pero since kulang na siya unsay siguro kanang move, no, sa NNC para ma-address na siya?
Okay, no? Based sa 2023 National Nutrition Survey manggod, context lang ni sa atong mga ka-ONP, nakitaan na most of the sources of vitamins and minerals sa atong diet sa Pinoy is mainly come from rice. Kay tungod kana ang usa sa pinakadaghan natong kaon sa usa ka adlaw unya wa nay lain, so dili kay diverse ang atong pagkaon. So ato ang pag-address ana ato jang i-follow ang Pinggang Pinoy, no? Pinggang Pinoy gyud ang solusyon kay ngano ang Pinggang Pinoy dili lang siya nagalimit na dapat daghag rice, dapat na pod ang gulay na ang ato ang prutas kung kaya sa budget, and ang ato ang mga meat, no? Kay kanimang meat, gulay o prutas, sila gahatag aning other essential vitamins and minerals na sa atong rice gamay lang siya, no? So dapat natay masupplement ani. Now, nay mga nagapangutana, gulay kung maggulay unya kuan pa gyud, mag protein pa gyud or mag karne, isda / tokwa, basi mahal na ang ano kay duha na imong sudan. Naanad ba ang Pinoy na isa lang sudan? It's either karne lang ang sudan or isda or gulay, no? So atong solusyon ana sa atong mga ka-ONP, dapat ato ang mga niluluto ma-incorporate ang duha. Ang ginatawag nato ana 1 dish meal. Na kanang naay subak ug naay gulay. Sapol kanang chapsuy, butangan natog manok, namang gyud ay manok, 1 dish meal na siya. Pinakbet, butangan natog isda na gisugba, 1 dish meal na pud na siya. No, so kanang naay gulay unya naay kuan, dili man kailangan na separate gyud og luto ang kaning karne / isda. Unya separate pod ang gulay. Pwede nato na siya ihalo, no? Para kuan kanang di po ganita maglisod good. Yes, no? Oo. So but pasabot sir, nindot kay na nga kanang information ba. Mora man gud ni ang key nato no mga ka-ONP nga kanang na-educate ta sa ato ang ginakaon kay usay kung unsay gitudlo ni nanay ni tatay, mora man to atong subayon, no? And then that doesn't mean nga mali ang ilang gitudlo, pero kinahanglan pod nga mahimutang sabi mo nga kanina balance, no, ang ato ang diet, and importante nga information makuha nato na ayan. So mo na ato ang ginahisgot-isgutan karon, no, mga ka-ONP kay para ma-educate po ta bitaw, no, sabi na ko okay na to ako ang diet o kanang ginakaon, but dili di siya, no, kinahanglan di gihapon nga naagyoy-giya na guide, no? That's where dito papasok ang NNC, sir, no, para ma-educate pagidmi og samot. So we are talking about the community kasi ingon nato ganina mo manggod ni ang mandato sa NNC, no, nga padayon gyud ang inform, ma-coordinate ang mga agencies ug makabuhat pud bing mga polisiya on a regional level para paghatag namo sa mga LGU, sila na lang ang mismo mag-implement pud, no. O siguro aside sa katong campaign on general good nutrition na mga topics, i-heighten po na mo ang pag-campaign sa calorie awareness diri sa Davao City. Calories and nutrition facts awareness. Kaya nga, no, rising po ang problema sa overnutrition, no, sa mga adolescent, adults and elderly, no. Daghan og nagadako, no, tungod kay dili pod ingon na healthy ang atong food environment in the first place. Ang atong mga healthy na pagkaon sometimes mahal, unya ang katunoong mga instant and process mo siya ang barato. So naturally ang tao kung survival mode mukuan jud diri sa atong mga process. So isa pod na sa gap namo na pwede nato siyang dili siya madala og kanang info awareness lang pa jud. While we are campaigning, dapat systemic problem ang good na siya. Medyo lisod na siya hinay-hinay yun, no? But kami sa NNC, what we can do is to change the mindset of our Davaoenos, no, na kapag makita nilang usa ka food item na
for example, 1 cup of rice is 200 calories, no? Makuan ba sa mind na hala 200 calories bugat din na siya, no, kung daghanon, no? So siguro sa mga restaurants nato na mga only rice makuan dapat siguro taog ka ng only rice 1 cup is equal to 200 calories, which is mga 10% of your actual daily requirement na, no? So mga ingon anang mga kuan kay naga-prepare manggod ta sa ato ang calorie labeling policy sa Davao na i-implement in the upcoming years. No? Nanay ordinance ani na na-signed na po. And on the next years mag-draft may og appeal ang NNC sa technical na mag-draft sa IRR, no, along with the City Health Office, no, and the legislation of Davao City. Looking forward ana Sir David, no, kay nganuman at least ma-remind ta or ma-inform ta nga uy dako naman di kaay akong gi-consume karon nga calories tungod ani akong gipangkaon. Sa mga product required man ng Nutrifacts nga ilang ibutang, no, pero ang uban man gud syempre wala may Nutrifacts ning mga sudan, mga street food. So di ka kabalo, no, pero may nang makita nila nga unsa day sudan ning ako ang sudan nga gikaon ron, no, unsa na diha makuha nako, di ba? Okay. At least makahibaluta, no, for mga senior lahi pud ba ang need nila, kaning mga young professionals, di ba? Lahi pud, no. So may healthy makuan kita ni, may health conscious kita ni Sir David. Align sa to vision to have nutrition literate Davaoenyo families, no, sa ato ang complan. Tama. Mo ni siya actually motivation mga ka-UNP last week na absent ba ako sa to programa kay mo dito to naghimo mig plano manggod or ang complan nato, no, but it's good to have this conversation with you, Sir David, para at least madungog nato, no, kung unsa tong mga ginaplano nato and padayon pod nga ma-remind. Sir, we are looking forward, no, sa mga himuon sa NNC, and siguro ang pangutana karon sa ato ang mga tigpaminaw tigtan-aw, asa man may makakuhaan ning ginaingon ni Sir David nga kining pinggang Pinoy, asa man may makakuhaan ning mga 1,000 days, naabatay resources, naabatay siguro kanang avenue para makuha ni siya ng mga information. No, so karon naga-compile ang NNC Davao Region. Na-compile na namo ang 10 Kumain-Mens o Pinggang Pinoy na mga flyers, no. So nagahulat na lang ta sa katong dito gikan sa first 1,000 days na official, no. And with that, kapag makompleto to siya, pwede na to siya i-share sa to ang Facebook page. Follow ninyo ang National Nutrition Council Davao Region para naka-PDF banggod to sila na mga kuan para pwede ninyo ma-reproduce on your own pag namoy event. Kung gusto ninyo mag-share sa Pinggang Pinoy, pwedeng mag-print na mo kay naaman tay mga soft copy on that, no, na recommended yun na ma-disseminate as widely as possible. Yes, ayan. Pwede gid kayo mga ka-UNP, bisitahan lang ninyo kung namo sa Facebook nagapamati ron or nagatanaw, na dito ilang page na nakabutang dito ang link, so bisitahan lang ninyo. Or kung namo sa radyo karon nagapamati mga ka-UNP, bisitahan lang pud ninyo, kabalo ko naman may mga social media account. Search lang ninyo tong National Nutrition Council Davao Region. Tama, no? Davao Region para i-follow na lang pud ninyo. Mga ka-UNP, daghan gid kayo. We are looking forward nga napatay mga conversation with Sir David and the rest ng NNC para ni ini. Sir, wala gid tay oras pero naba kay mga siguro pabahaon, no? Pahumanay na nga atong Nutrition Month. Yes. But ingon pa nato ganina, di ba gid mahuman ning ato ang pagiging conscious, no, sa atong health, sa atong nutrition. So once again, salamat kayo sa DXFE 1197 Pastor Ton sa pag-invite sa atua, o atong message lang po sa ato ang mga ka-ONP in behalf sa ato ang Regional Nutrition Program Coordinator Ma'am Retzebet Lakihon, na Nutrition Month does not stop
in July. It is a continuous process sa atua na ma-adopt nato ang healthy eating behaviors, and specifically this the sub-team nutrition at kalikasan ating pangalagaan natay mga strategies na maka-take care sa ato ang sarili, sa atong health ug sa environment. Usa niini ang ato ang pagkaon sa og healthy ug balanced na meal aligned sa pinggang Pinoy. Apil na niini ang pag-support local, apil na niini ang pag-meal plan para maiwasan ang food waste, apil na pod niini ang pag-support sa exclusive breastfeeding and proper complementary feeding. And especially dapat ma-adopt nato ang reduce, reuse, recycle sa ato mga food waste. Especially dapat ma-properly segregate nato tong food waste and non-food waste para in order to take care of our environment. Kato lang ang ano sa NNC this month is kung walang healthy planet, walang healthy diet. Wow, ayan. So kung naa sila yung mga request sa inyo ha sir, dito gihapon no mag-contact. Oo, if ever they want no nga na-time ang NNC sa inyo ha mga programa diha sa simbahan, sa inyo ha sigurong community, di ba? Or siguro sa inyong opisina, pwede gid kay ninyo sila i-contact. Salamat kaayo Sir David sa imuhang time og daghan mig nakuha this morning no. Quote ko lang mga ka-WNP ha, ingon diha sa Corinto 6:19 to 20, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Ayan, dyan natin papasok yung NNC, no? With that passage, 1 Corinthians 6:19 to 20. So glorify God daw sa ato ang lawas, mga ka-WNP. Nako, kailangan pala kahit sa ating diet, gina-glorify na to ang Ginoo, ha? So mo na reminders ato karon. Magbabalik po ang Oras na Pilipinas diri sa 1197 DXFE, The Good News Radio. Sa tinagal ng pagsasama natin, dinggin mo, ako'y may nais sabihin. Buhay mo, di mo ba talaga pinag-iisipan? Saglit lang, huwag kay dali-daling mabawian. Tanggapin mo ito mula sa kaibigan. Buhay ko tulad mo, butik masayang. Hanggang minsan, si Kristo'y aking nakilala. Ayusin mo na, o ayusin mo na. Buhay mo para ko, ay ayusin mo na. Iwanan mo na, talikuran mo na ang dati mong ginagawa. Ang intindihin mo ay ang pagbabago na tatanging daan na kay Yesu Cristo. Kaya pare ko, ayusin mo, pare ko. Pare ko, sa tinagal ng pagsasama natin, tulad mo, nagkamali-mali ng hangarin. Tulad ko, kailangan mo ng sangkaibigan. Kung hindi, baka kung saan ka na lamang. Tanggapin mo ito mula sa kaibigan. Kay ganda nga ng aking naranasan. Si Kristo'y aking nang tinanggap. Ayusin mo na, o ayusin mo na. Buhay mo pare ko, ay ayusin mo na. Iwanan mo na, talikuran mo na ang dati mong ginagawa. Ang intindihin mo ay ang pagbabago na tatanging daan na
bakit kahit na ako'y iyong tinawag at lagi sa gawain mo ako'y magsipag. Ngunit minsan dumarating pa rin sa buhay na nagdarpa, ako'y nakararanas ng paghihina. Kaya ako'y lumalapit sa iyo, sapagkat hanggang muling mag-alap ang hindi nga ba't ikaw ang sa akin nangako na ako'y lilipad tulad ng isang malakas na agila. Tatagal ako kahit may bagyo, tatagal ako kahit may tukso, tatagal ako nang dahil kay Kristo. Kaya sasabihin ko sa'yo, kaya mo dahil tatagal ako. Kaya ako'y lumalapit sa'yo, sapagkat hanggang muling mag-alab ang hindi nga ba't ikaw ang sa'kin na ako'y lilipad tulad ng isang malakas na agila. Tatagal ako kahit may bagyo, tatagal ako kahit may tukso, tatagal ako nang dahil kay Kristo. Kahit sasabihin ko sa'yo, kaya mo dahil tatagal ako kahit may bagyo, tatagal ako kahit may tukso, tatagal ako nang dahil kay Kristo. Kahit sasabihin ko sa'yo, kaya mo dahil tatagal ako. Tatagal ako. Ikaw ang nais ko upang magtagumpay ako. Ikaw ang nais ko upang magtagumpay ako. Ikaw ang nais ko upang magtagumpay ako. Ikaw ang nais ko upang magtagumpay. Tatagal ako kahit may bagyo, tatagal ako kahit may tukso, tatagal ako ng Oras alas 8:41 sa buntag kini ang oras na Pilipinas diri sa 1197 DXFE, ang tanging good news radio ng Far East Broadcasting Company. At Tifek Quijano, magandang umaga, morning po sa inyo. Thank you so much sa pag-tune in sa programa natin. Tsaka si Ate Rosalina, good morning din po sa inyo dyan. Hi Ate Anita, magandang umaga po sa inyo diha sa Lupon. Thank you so much for watching. Ati Wilda nga naapod diha sa asa gani kate. Oo, magandang umaga po sa inyo ha. Happy midweek no sa imuha pod. Thank you for watching sa programa. Uy, yung mga kawenpi natin no na nandiyan sa Facebook Live, paki-follow yung yung National Nutrition Council Davao Region. Nakalagay doon no mga kawenpi. Daghan po ba kang makuha dito mga information, mga kuan pod no, mga reminder pod sa ato especially sa nutrition. So pwede gid kay na ninyong kuan no kuhaon mga ka-ONP at makatuon pod ta ana ay mga ginatudlo dito. Okay. Mga ka-ONP, atong oras 8:42 ng umaga, mga ka-ONP. Ano ba ang mga nasa ngayon no? Nasa ating local news, some mga highlights especially sa concern sa flood control na program pinag-uusapan natin. Siguro yung iba naman ano yung reaction nila no sa State of the Nation address. Yung iba about mga parang concern din mga ka-ONP sa pagiging attached
or yung on the ground na programa ng gobyerno. Whether unsa man siguro ang ato ang konteksto ingon nato ganina, mubalik gid ta mga ka-ONP sa pagpangutana pod sa atong kaugalingon unsa man akong mahimo niini. Okay? Syempre natural sa ato nga mag-call for accountability, but kailangan din nating tanungin yung ating sarili, ano ba yung pwede kong magawa? Okay? Mga ka-ONP, and manalangin tayo, pray nato. Okay, especially with this mga panghitabo po diri sa ato ang community. Isa diha siguro kaning panghitabo nga flood, no? Concern niya natin aside sa flood, mga ka-ONP, itong concern natin sa mga kabataan. Oo, bago lang yung may ano naman, no, may nangyaring conflict, okay, sa school, di ba, with the students and against against teachers against students. So may mga ganun na nangyayari, mga ka-ONP. Aside niya na yung sabi nga natin kanina, yung mga earthquake na nangyayari, nabalitaan niyo yung magnitude 7.1 na lindol, malakas yun. Okay? Hindi yun dito sa Pilipinas, pero may din tayo dito sa Baganga, di ba? Unang labas ng DOST, 6.2. Tapos bumaba, no? Pero ang concern pa rin natin, anong magagawa natin? Number 1, manalangin. Number 2, gawin natin kung ano yung pwede nating gawin para sa iba. Kaya nga, yung pabaon natin kanina, no? Pabaon natin ngayon, galing yon sa Galatians 5:13. Sabi doon, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ayun ang call sa atin. Kung may gagawin tayo, gawin natin to para sa ikabubuti ng iba, no? Mga ka-ONP. Yan ang sabi ni Pablo. Yan ang sabi ng Panginoon sa atin. Isa rin sa mga siguro pinag-uusapan na itong pag-install or kasi nasa ano pa ito nasa gobyerno, pero feeling ko mangyayari na to. Ano ba ito? Itong Paksilika. Yan. So ang sabi ko nga, no, na ang real question dito is not whether Paksilika is pro-America or pro-China or anti-China. Ang tanong talaga natin dyan makakatulong ba ito sa Pilipino, no? To flourish while protecting yung tao, mamayan, resources natin, at yung ating sovereignty. Di ba? Kasi hindi po ito atin it's Strategic Economic and Technology Initiative ng US. Okay? So, yun ang tanong natin dyan. Saan ba dyan papasok ang mga Pilipino? Siyempre, ang positive niyan, mga ka-ONP, it will give or create jobs, no, dito sa ating bansa. It will attract foreign investment, no? Reduce brain drain, no? Kasi it will give highly skilled Filipinos more opportunities to work locally. At the same time, develop local industries, no? Through that, may mga local industries na mudako, no? Boom. And also strengthen ang role sa ato ang nasod sa global technology supply chains. Kasi nandito ayun ang positive dyan. Pero yung mga
concern naman na nire-raise ng ating mga kababayan, mga ka-ONP, syempre yung environmental impact, no, sa environment. Kasi as what we've heard and read sa mga balita, yung paggamit ng malaking amount ng tubig, di ba? Energy demand, no? Tsaka effect nito sa ecosystem natin. Also, ayun din ang concern, 'di ba? Another is yung syempre yung national sovereignty, especially regarding sa terms ng agreement with foreign partners, kasi US project, no, mga ka-ONP. Another, I don't know if you've heard, no, from the State of the Nation address, isa to sa mga na-mention ng Pangulo. Parang leaning to agreeing, no, sa Paxilica, mga ka-ONP. Pero yun na nga, syempre kung ang challenge dyan yung national sovereignty, tayo rin, mga ka-ONP, magiging concern yan. Okay, ano ba yung impact sa atin? Another is yung geopolitical tension, no? Since ang inisitibong ito widely viewed as part of the broader effort, no, to reduce dependence sa isang bansa, which is China, no, China technology, supply chains, which could affect, no, ang Philippines relationships with major powers, kung ganun po ang mangyayari. And aside nyan, syempre, sino makaka-benefit nito talaga? Yun ang tanong. Ang mga Pilipino ba? Okay. Or ang ibang bansa? So, ito po ay mga tanong lang, mga ka-ONP, na siguro naisip din ninyo. And how? Paano natin to pag-iisipan, no? Gagawin. Now, I tell you, yun na nga, sabi natin kanina, this is a call for us to pray, no? As Christians, yun ang call natin. We pray for wisdom para sa ating mga leaders and seek development that honors both God and our neighbors. Okay? When you talk about honoring God, kumusta ang ating stewardship dyan sa ating nature, no? Creation, and responsible ba tayo sa natural resources natin? Ikalawa dyan, yung justice, no? Kasi ito ba will protect communities, workers, and vulnerable sectors ngayon. Aside nyan, yung wisdom, no, mga ka-ONP, ito ba wise ba ito? Okay, para sa atin, we need wisdom, no, nito, mga ka-ONP. At syempre, ito ba yung makakabuti sa iba? Kagaya ng ating pabaon ngayon verse, Galatians 5:13, ito rin na isang concern sa atin. Nako, mga ka-ONP, marami po itong discussion at marami po itong abangan natin, no? Pero ang prayer ko, mga ka-ONP, na the more tayo nagiging siguro naririnig natin yung mga balita, the more din tayo na lumuhod sa Panginoon at manalangin, humingi ng tulong. Ano po ang gagawin natin, Lord? Okay. And then, do kung ano yung makakabuti. Diba? Sa atin. Minsan, doon na lang tayo sa blaming, Pero, maganda rin na hindi siguro blaming ang mabuting term natin dyan. Siguro, accountability. And, if tinawag tayo for accountability, i-correct natin yung mga mali. Now, here's an opportunity sa atin. Ano ba ang magagawa? Ano ba ang pwede nating gawin, no?
in preparation itong Paxilica. Ito po ay mga komento ko lamang, ito po ay mga tanong ko lamang. Maybe tanong niyo rin to, no? Mga ka-ONP. At naiisip rin ninyo sa inyong puso at isipan. Okay? At maybe pinag-uusapan din nyo ito sa company. Siyempre, malaking advantage to, no? Lalo na sa ating technology, yung AI, natin, no? Tawag natin dyan. Supply chains, no? Sa AI. Tsaka sa mga, natin, sa industry ng technology. So, panalangin din natin to sa atin. Lord, ano ba yung pwede mong, ano bang magandang gawin? Ako nang ibilin ninyo, and then let's pray. Okay? Kung ano yung pwede natin gawin ngayon, gawin natin. Mga ka-ONP. Sabi nga ng kanta, di ba? Ayusin mo na ang mga dapat mong ayusin ngayon sa tulong ng ating Panginoon. Mga ka-ONP, di man natin kontrolado lahat. Hindi naman tayong Panginoon eh. But we can pray and we can do kung ano yung pwede natin gawin. Ganun pa rin yan, no? Like for example, we talk about politics, no? Hindi naman natin makontrolado lahat, pero we can pray. And we can vote, no? Kung sino yung bobotohin natin. We can talk to our family, friends, sa church nga, no? Siyempre sa church, tayo non-partisan tayo, di ba? As a pastor, as a leader, what we do is we just educate. We just tinuturo natin sa ating mga church members kung ano yung biblical character na hinahanap natin sa isang leader. Pero we still allow, we let the members, let the people decide sino ba yung bobotohin nila. Ganun din, no? Sa mga issues sa buhay. We can teach and at the same time live out kung ano yung ginagawa, tinuturo natin kasi mahirap na, no? We teach about marriage, we teach about good marriage, about parenting, about family, about pagiging mabuting employee. Pero hindi nakikita, paano yun, mga ka-ONP? Hindi yun magiging magandang ehemplo sa iba, no? Yun ang challenge sa atin ngayon. Nako, talagang domino effect siya, no? Mga ka-ONP. Pero balik tayo sa salita ng Panginoon na sabi nga natin kanina, yung ating pabaon today, reminder po ito na dapat nating tingnan sa ating sarili. Sabi nga ni Paul, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Yan ang ating call ngayon, no? Dito po sa ating programang Oras na Pilipinas. Let's pray. Panginoon, we're just scratching the surface nitong issue na mga naririnig namin, na babalitaan namin. Pero Panginoon, una din namin concern is ang aming puso when we receive itong mga balitang ito. Patuloy niyo po kaming gabayan, turuan, at teach us, Lord, kung mahimong humble, especially kung nakita ginamo, Lord Jesus, nga mali mi in doing itong selfish ng mga ginahimo. At the same time, by the power of the Holy Spirit, empower us to do what is right. Empower us to do what is pleasing sa iyong sight. As a father, maging ano po kami, faithful po kami. As a mother, maging faithful po kami in teaching, feeding, and taking good care sa aming mga anak. Siguro, Lord, sa aming mga
mga kabataan ngayon na maybe dahil po sa mga influence ng itong online game or absentee parents, minsan ito yung nagiging cause nito. Pero Lord, wala pong kahit inch man lang na hindi niyo po alam, na hindi niyo po in control. So we surrender to you, Panginoon. At patuloy niyo pong baguhin ang aming mga puso, aming mga isipan. And let us do what pleases you. Pray for our lawmakers. We pray for our leaders. We pray, Lord, na yung mga pangako maging totoo at maging humble din in accepting na hindi nagawa yung pangako. Lord, we also know that hindi lamang po yung mga leaders namin ang accountable. Kami rin po na mga botante, mga Pilipino. Minsan, Lord, sinisisi na lang namin sila or vice versa. Pero Lord, ultimately, may parte din po kami. So, we surrender to you and we honor you sa aming mga gagawin ngayon. At sana po maging pagpapala po ito sa iba. We pray for our station. We pray for DXFE na patuloy niyo pong gamitin to glorify your name, to communicate the good news of salvation until all have heard. In Jesus' name we pray. Amen. At yan po, nagtatapos ang ating programang Oras na Pilipinas. Ito po si Kuya Ton Mantalaba. With me is Kuya Elkin Damon. Sabay-sabay po tayo magsabing, ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. To God be the glory. Magandang Wednesday mga ka-WNP. Hi kay Ate Josie. Good morning. Ate Dangsky. Magandang umaga rin sa inyo. Thank you so much ha. Thank you sa pag-apil sa pag-ampo. Ate Marisa, Ate Josie, at saka si Ate Wilda. Good morning po. And God bless you. To God be the glory. Tila di nakikipagunahan at di ako masiga-siga sa lansangan. Nagbababa't nagsasakay ako sa tamang sakayan. Di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay. Tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan. Di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan. Inalagaan kong aking kabaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang. Kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan. Ang
mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan. Di ko pinupulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino. Mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao. Pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakibot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.